and sing that song of peace from the toil. Pagbati po sa mga nakikinig sa oras na ito. Magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay ng aming channels. At salamat po sa lahat ng mga nanonood sa oras na to na ang mga talakayin sa aming channel na ito ay mahalaga. At ito po ay napakaganda. Kami po ay umaasa na kayo ay laging sumusubaybay sa amin. At marami kaming mga aralin o doktrina na ipamamalas namin sa inyo sa pamamagitan ng aming pangangaral. Brother Ali? Ito po. Sa ating pong pag-aaralan ngayon ay yung pinamagatan po itong tinatanggapan ng Diyos ang lahat ng reliyon. Ayun po yung isa sa mga kontrobersyal na atin pong mapag-uusapan ngayong hapon. Fred. Isang mapagpalang hapon sa lahat ng ating mga tagapanood at sa mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. Kayo po yung binabati sa oras na ito sa aming mga kapatid sa Mindanao at sa mga kapatid namin dito sa Metro Manila na may patuloy kayo nakikinig o sumusubaybay sa aming programa dito po sa aming sa oras ng Biblia. At ang aming pong paksa sa hapon ito po ay tatalakayin ni Brother Elias, ang nag-iisang iglesia na patutunayan ni Brother Elias na isa lang talaga ang iglesia. At bago tayo po magsimula ay panalangin muna si Brother Jun. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming mga pupuri sa iyo, mga pasasalamat. Nawa ang mga gawain ito, O Diyos, kami ay patnubayan mo upang may pahayag namin ang iyong mga salita ayon sa katotohanan. Bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman upang may hayag ang mga salitang ito ayon sa mga taong nanonood o nakikinig sa channel na ito. Ang mga papuri namin, O Diyos, ang mga pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo ng tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang hapon muli sa atin pong mga tagapakinig sa mga sumusubaybay ng programa nito, Oras ng Biblia. Ako ang inyong likas, Brother Elias, kasama nga po si Brother June at si Brother Fred. Ngayon ang ating pong tatalakayin yung nag-iisang iglesia o yung sa ibang salita, tinatanggap ba ng Diyos ang lahat ng reliyon o lahat ng iglesia sa panahon ito? Dahil marami nga pong nagke-claim o kahit sino ang ating tanungin, ito ang pang-universal na iglesia, ito ang pang-kalahatan na iglesia, kami ang universal. Ganun nila ipangaral ang iglesia ang kanilang kinaaniban. Pero ganun pa man, ang bawat reliyon na ating sinasampalatayanan, meron siyang pundasyon. Ang pundasyon nun, sa kanino nagmula ang aral, saan kinuha ang aral, at saka proof o katunayan na mga kasulatan na pinatutunayan nga na ang aral na pinangahawakan natin ay yun nga talaga ang universal. Pansinin natin, naniniwala po ba tayo na ang sanglibutan nilikha ng Diyos? Ibig sabihin, kung tayo naniniwala na ang sanglibutan nilikha ng Diyos, walang ibang libro na nagsasabi niyan, kundi ang banal na kasulatan, ang Biblia. Ngayon, ang Biblia din na ating pinaniniwalaan tungkol sa pagkakalika ng lahat ng sansinukob, nagtuturo na iisa lamang ang iglesia. Ngayon, patutunayan sa atin ang banal na kasulatan po yan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, consistent ang aral ng Diyos tungkol sa nag-iisang iglesia. Pansinin po natin sa Awit 127:1. Pakibasa po, Brother Fred. Sinto 127 verse 1 hanggang 2 po. Sabi po dito sa Awit 127:1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ng bantay.
Sa verse 2 po. Verse 2, walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibang maaga at magsipahingang tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang minamahal. Salamat, Brother Fred. Nakita natin sa unang bersikulo na ating binasa, ang Diyos ang builder, ang Diyos ang protector, ang Diyos ang provider. Siya ang nagpapala sa iglesyang yan, sa sangbahayan na yan. Sabi, kung ang Diyos ang nagtayo ng iglesia o ng sangbahayan, wala nang kabuluhan ang iba pa na nagtatayo. Yun sinisingle out na ng sumulat ng awit na meron talaga siyang itinayo na sangbahayan. Kung protektahan ng Diyos ang sangbahayan na yan, wala nang kabuluhan ang iba pa na magbantay at proteksyonan yan dahil ang Diyos na ang protector niyan. Kaya yung verse 3 o verse 2, walang kabuluhan na sa inyo. Yung sa tao, wala nang kabuluhan yan. Dahil pagka sa tao, hindi nyo matatagpuan, sabi doon sa binasa natin, ang kapayapaan yan. Sino nagbibigay ng kapayapaan? Binibigyan ng Panginoon ng gayon, ng kapahingahan, yung kanyang mga iniibig, baga kanyang minamahal. Yun yung aral na makikita natin sa awit 127, 1 hanggang 2. Ngayon, tatanungin natin marahil, nasaan ang iglesia diyan? Yan ba ang iglesia na tinutukoy sa Lumang Tipan? Sabi nga po natin, ang Panginoon, consistent siya mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Hindi niya binabago yung kanyang aral na po yan. Pansinin natin sa unang Timoteo 3:15. Ngunit, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yun po. Salamat po. Nakita natin tuwiran na binanggit kung sino ang sangbahayan ng Diyos pagdating dito sa Bagong Tipan. Sino ang tinukoy? Tuwiran na sinasabing bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos na buhay, haligi, suhay ng katotohanan. Wala nang iba kundi ang iglesia ng Diyos. Ngayon, ang kiniklaim ng maraming reliyon, kami yan. Ang iglesia namin tinatawag na Universal Church, Catholic. Ano ba kung anong ibig sabihin ng Catholic? Yan ay universal. Ganun nila binibigyan ng katunayan ang aral na kanilang pinangahawakan. Samantala, ang salitang Catholic katha, inilagay ng tao. Itong iglesyang binabasa natin, hindi ito mula sa mga tao. Ito yung mula sa Espiritu na siyang nagpapatunay na ito ang tama. Pansinin natin sa Mateo 16:18. Sa Mateo 16:18, at sinabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Nakita po natin, tinagtayo ang ating Panginoong Kristo ng isang iglesia. Siyempre, ang nagtuturo sa atin ng isang iglesia doon sa mga pangungusap na kanyang ginamit. Itatayo ko ang aking iglesia. Kapag maraming iglesia, aking mga iglesia. Pero hindi naman ganun ang pagkakagamit na pangungusap. Aking iglesia. Yun ang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Nag-iisa lang ang kaniyang pinupunto. At yung iglesia na ito, ipinaliwanag niya o ginamitan niya ng mga descriptive o pagpapakilala. Gaya nga nung sangbahayan, katawan, asawa. Gaya nung mababasa natin sa Efeso 4:4. Sabi po rito sa Efeso 4:4, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Salamat po. Ngayon, paano natin makikilala yung isang katawan na binabanggit ni Pablo? Siyempre, papasok naman dun yung Colossus
1:24 na yung katawan na yun, consistent siya na, sa aral ng ating Panginoong Kristo, walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoong Kristo. Sa Colosas 1:24, Brother Fred po. Colosas 1:24, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunahan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Matuwid naman po yung pagkakabanggit. Dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ilan ang katawan? Isa lang ang katawan. Kanino ang katawan? Katawan ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa kanyang iglesia na pinaghirapan ng ating Panginoong Kristo na siyang kanyang katawan. Maliwanag pagka inunawa natin ang talata, isa lamang ang katawan. Yun ang iglesia ng ating Panginoong Kristo. Pero ngayon, halatang-halata naman, napakaraming katawan na itinayo. Sino nagsasabing kay Kristo lang rin naman sila? Ang tao, pero never na mababasa sa kasulatan na tinanggap sila ng ating Panginoon. Dahil isa lang ang tinatanggap at ipinangangaral ng mga apostol at kinikilala ng ating Panginoong Kristo. Sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Pero sinasabi ng mga tao, kami rin naman ay kay Kristo. Yun ang problema ng maraming denominasyon. Paano nila patutunayan mula sa kasulatan na sila rin ay kay Kristo? Samantalang isa lang ang itinayo ni Kristo, lilitaw. Sinungaling si Kristo, lilitaw, kulang si Kristo. Dahil hindi niya nakitang ang iba pang maraming reliyon. Ang sabi sa aklat ng sige po, Efeso 5:23. 5:16. 2:16 po. Opo, Efeso 2:16. Sabi po rito sa talatang ito, at upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus na sa kanila pinatay ang pagkakaalit. Yun po ang pagkasabi. Sabi, upang alisin ang pagkakaalit sa pamamagitan ng krus. Saan inalis ang pagkakaalit? Sa pamamagitan ng kamatayan ng krus ng ating Panginoong Kristo. Nung mamatay ang ating Panginoong Kristo, yun ang naging dahilan para maitayo, magawa niya ang isang taong bago sa isang katawan. Na yun yung iglesia. Kung itutuloy natin ang basa po nun sa verse 17. 17. Opo. Sabi po rito, at siya ay naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan na nangalalapit. Yun po ang pagkasabi. Sa nangalalayo, sa verse 15, ganitong pagkakasabi, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. Lalangin ang isang taong bago. Ngayon, yung isang taong bago na ito, saan niya inilalagay ito? Sabi naman sa 1 Corinto 12:13. Opo, 12:13. 1 Corinto 12:13, sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grigo, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Salamat, Brother Fred. Tayong lahat ay binautismuhan sa isang katawan, maging Hudyo o Grego. Ganun niya ginawa ang isang taong bago. Inilagay niya sa isang katawan sa pamamagitan ng iglesia. Yun yung kanyang ililigtas. Kung meron siyang itinayong isang iglesia, ang kanyang ililigtas yung nag-iisang iglesia na kanyang itinayo. Yun ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pagsinin po natin sa Efeso 5:23. Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya sa kabuuan, na
magkakaroon tayo ng kaisipan na paano yung iglesyang aking kinaaniban. Ito ba ang iglesia ng ating Panginoong Kristo? Kung yan po ang iglesia ng ating Panginoong Kristo, natural, pinatutunayan siya ng banal na kasulatan. Merong book, chapter, and verse. Lahat po ng ginagawang paraan ng pagsamba sa loob ng iglesia ay iniuutos o mababasa sa banal na kasulatan. Kung hindi gayon, hindi po yan ang iglesia ng ating Panginoong Kristo. Ang nagtayo ng iglesia ayon sa ating napag-aralan, si Kristo. Yan ay pinanukala mula pa sa lumang tipan na ang Diyos nagbabantay ng tahanan. Kung hindi niya babantayan ng tahanan, walang kabuluhan ang iba pa na nagtatayo. Kaya ang tahanan na itinuturo mula sa banal na kasulatan, ito ang iglesia ng ating Panginoong Kristo. Nag-iisa lamang siya sa kanyang kalikasan. Si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Brother Jun, ano pong makokomento nyo? Maraming salamat, Brother Elias Cruz, sa napakagandang talakayin natin sa hapong ito, na ang ating pinag-aaralan ay dito ipinapakita sa unang mga nabasa natin mga talata, na sinasabi rito, walang kabuluhan ang mga nagtayo ng bahay, maliban na naman kung ito ang nagtayo ay ang Panginoon. Kaya napakaganda po ng usapin sa hapong ito, na dapat na maunawaan ng mga nanonood sa atin. At hindi lang yan, na ang Panginoon ay siya po ang nagtayo ng iglesia. Wala pong ibang nagtayo. Kung mayroon mga iglesia dyan na nagkalat, hindi po sa Panginoong sa Kristo yun. Dahil sinabi ng Panginoong sa Kristo, itatayo ko, ano po yun? Hindi po plural yun, singular yun. Singular siya. Itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makakapanaig ang hadis at ang kamatayan. Kaya maganda po ang ating mga pag-aaral sa hapong ito. Sana po magpatuloy tayo sa pagsubaybay. At sabi pa rito na si Pablo itinuturo niya na mayroong isa lamang iglesia at mayroon lamang isang katawan. Yung po ay bababasa natin sa Efeso 4:4, na dito po talagang ipinapakita dito na yung iglesia na yan na itinayo ng Panginoon ay nag-iisa lamang yan. Wala na pong ibang iglesia na matatayo dito na kay Kristo. Yan po, iglesia na yan po ang tunay na ang tayo lang po niya na yung ating Panginoon si Kristo. Wala pong ibang pangalan na silong ng langit. Brother Fred, ano pong masasabi natin? Sa magandang hapon, mga video namin taga-subaybay. Sa amin pong tinatalakay tungkol po sa nag-iisang iglesia, hindi po yung katakataka, yung po takaan na dumadami, kasi yun nakalagay na talaga sa banal na kasulatan na yun ay dadami. Pero sabi sa Mateo 15:13, datapat sumagot si Jesus at sinasabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay anong gagawin? Bubunutin. Kaya sabi nga doon sa 14, pabayaan ninyo sila na sila yung mga bulag na taga-akay, at ang mga bulag na umaakay sa bulag ay kapwa ay mga huhulog sa hukay. Kaya doon sa mga kaanib o ano man mga sekta na yan na dumadami sa panahon natin ngayon, magsuri din po kayo. Huwag kayong umasa doon sa tagapagturo. Dahil ang karamihan po sa reliyon ngayon, malayo po sa naging unang Kristiyano sa itinayo ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, ang sura may lungga. Ang ibon sa langit may pugad. Pero ano po sabi niya sa kanya? Ang anak ng tao. Anak ng tao ay walang kahiligan. Alalahanin po natin, ipinanak ang ating Panginoon sa sabsaban. Pero pansinin po ninyo, kayo po tumingin sa mga nagtatayuan ng mga reliyon ngayon na nagpapakilala na sila yung nagtatayo ng mga tao. Kung gaano sila kayaman. Mayroon bang naging mayaman sa unang mga naging Kristiyano? Wala. Mga apostol, pinapatay. Naghihirap sila. Pansinin lang po niyo, si Apostol Pablo,
sa kanyang kalagayan bilang napakakilalang tao. Pero anong ginawa niya, Apostol Pablo? Naging mahirap siya. Naging mahirap Nalikuran siya. niya. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Pero pag sa ngayon na panahon, ang mga lingkod ng Diyos Yayaman niya. Oh, yeah. ay Kaya nga. walang wala kang makitang mahirap. Mahirap na. Nagtatayuan ng malalaking building, mga Mansyon. panambahan nila. Hindi po yun ang pagkakakilanlan ng mga tunay na iglesia. Mga po yun. Ang tunay na iglesia, yun ang naglilingkod sa tao. Hindi yung iglesia At na hindi yung nililingkod sa pastor. hindi yung pastor ang pinaglilingkuran. Baka baliktad ngayon eh. Nagkakaroon pa ng maraming asawa. No? Yan, meron pa mga pastor ngayon na dumadaming asawa. Oh. Kasi kalauna nagkakaroon, kinakasuhan pa kasi Ang paningin nga ng tao ngayon, pagka pastor ka, madalawa asawa mo. wag po kayong maging bulag. Mm. Kailangan idilat po ninyo yung mga mata sa katotohanan. Pagka tayo po ay sa Diyos, tanggapin natin na tayo po ay kailangan natin maghirap. Kung mayaman man tayo, hindi pa sabi lang, pag mayaman ka, hindi ka maliligtas. Kailangan may sakripisyo ka, kahit mayaman ka, andun yung sakripisyo mo. Maraming salamat, Brother Ted. Napakaganda po ng punto ni Brother Ted. Ang makikita natin doon sa mga sinasabi niya, ang pananalipi sa loob ng iglesia, ay mayroong doktrina o aral kung paano po ito ginagamit. Pero ngayon, ang pamarali na makikita natin, kung si Kristo ang nagtayo, particular pa yung o iba pa yung founder dito sa lupa. Siya ang founder sa langit, pero dito sa lupa meron pang tao. At yung founder dito sa lupa na yun, payaman ng payaman. Baga, kung paano binigyan ng diskarte o pamamaraan ng paggamit ng pananalapi, hindi na tumutungtong sa banal na kasulatan. Naglagay na sila ng kanilang sariling organisasyon, presidente, vice-presidente, auditor, baga lahat yun, nagkaroon na ng secretary, baga nagtayo na sila ng kanilang sariling organisasyon. Pero muli, kung babalikan natin ang naging isang iglesia ng ating Panginoon, wala po siya ng mga ganung mga bagay. Si Kristo ang ulo sa kanyang iglesia. Dito sa lupa, wala nang iba pang nangunggulo. Nung mangaral ang mga apostol, ang ipinakikilala nila, kung ako alipin ng tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Yung sinasabi ni Pablo, ang tinutukoy na ulo ng iglesia, ang ating Panginoong Kristo. At yun po, kung meron pang makakaragdagan, dahil po. Salamat, Brother Ali. At sabi nga rito na gaano na ba talaga karami ang mga iglesyang naitayo sa panahon natin ngayon? Dahil ang sabi ng Panginoon, isa lamang. Pero ang sabi ay marami na raw. At ang pagkakaalam natin, ayon sa census, nasa mahigit 3,000 na ang nakatala sa sekto na ang pangalan pa lang ay Iglesia ni Cristo. Paano na yung iba? Yung mga kolorum kung tawagin, hindi pa nakatala. Ay mas marami, Brad. Sabing gano'n, hindi lang 3,000. Ang dami yan. Ang dami. Kaya napakarami. Kaya kung titignan natin dito sa mga nanonood sa amin, dapat magsuri tayo kung talaga bang ang inaaniban ninyong iglesia ay ba ay nasa katotohanan o yan ba ay talagang sa Diyos na si Kristo ang nagtayo. Yun po ang masasabi ko. Opo, salamat. Brother Fred. Balik po tayo mga giliw naming taga-subaybay. Magandang hapon ulit. At siguro napakaraming ulit na namin tatalakayin pa ang mga tinatawag na mga Religious error. Mga mali sa ginagawa ng mga nagtatayo ng mga reliyon. Isa lang po ang aming pong may papayo sa inyo. Makipag-ugnayan po kayo sa amin, pwede kayong magtanong. Handa po kami sumagot sa anuman yung mga katanungan tungkol po sa nag-iisang iglesia. Kasi ang pagkaunawa po namin sa iglesia ng ating Panginoon ay maglilingkod lang talaga tayo ng tunay. At hindi po tayo maglilingkod sa tao, sa Diyos tayo maglilingkod.
Pagka sa Diyos po tayo naglingkod, tsak po, magkakasama-sama tayo. Marami man ang nagtayo, marami ang mga gusto talagang maligtas. Magkasama-sama tayo pagka ang layunin natin ay patungkol po sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Nawa ay sa mga oras na ito nakapagbigay kami ng konting kaalaman. Yes? Tayo po siguro, Manalangin. bago tayo magpaalam, tayo po yung manalangin, tapos magbatian na lang naman po tayo. Tayo po yung manalangin. Diyos namin na makapangyarihan dakila sa lahat, narito po muli ang bawat isa sa amin, pinagpapasalamat at pumupuri sa inyong harapan sa mga salitang aming napag-aralan na bubukas ng aming isipan, nagbibigay sa amin ng tunay na buhay ng kalakasan upang ang aming mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom ay huwag mahatulan kundi sa tulong ng inyong mga salita at sa aming pagsasama-sama sa pagtupad nito ay magkaroon kami ng buhay na pag-asa ng aming mga kaligtasan sa araw na iyon, sa aming pagsampalataya at pagsunod sa inyong mga tinuturo sa amin. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Brother Fred, Brother Jim. Patuloy po na nagpapasalamat kami sa mga nanonood sa oras na to. Sana po magpatuloy tayo sa mga susunod namin mga talakayin at tayo ay patuloy namin na iniimbitahan na makinig at manood ng aming channel na ito. Maraming salamat po. Magbigay po kayo ng komento sa amin pong tinalakay upang magkaroon po tayo ng ugnayan sa atin pong layunin na magkaisa tayo patungo sa langit. Muli, sa muling Sabado ay aabangan po ninyo ang aming mga pagsasaere o sa pangangaral mula sa Facebook at sa YouTube. Ang lingkod mula sa oras ng Biblia. Sing so showers of great blessing.